Kumusta? Grabe, sa video na ito ay pag-uusapan natin na nangyari sa aming graduation pictorial. Kaya wag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Gora na mga bi. Umaga pa nga lang ay sobrang excited na ako. At sa sobrang excited ko nga hindi na ako makapili sa dalawang tinapay na to. Yung isa kasi maputi, pero yung isa maputi rin. Kaya ang hirap talaga. Joke lang. Pagkatapos kong makapag-ayos ay umalis na rin ako ng bahay. Naglakad nga rin pala ako papunta sa sakayan ng Cubao. Sa DBM Studio kasi ang venue ng pictorial kaya sa Cubao ang sinakyan ko. Kaya lang sa kasamaang pala di lumampas yung minibus na sinasakyan ko. At dahil dyan naglakad na lang ako pabalik. Gumamit nga rin pala ako ng Google Maps para matrack kung saan yung lugar. Pagkarating ko nga ay kasama ko na sina Brian, Earl at Josh. Bali pare-pares nga kaming mga irregular nag-graduate na after 5 years of bayarin. Akala ko nga malabong makakagraduate pa ako pero mas malabo pala yung camera ko. Binidyohan ko nga rito si Otits kaso ang labo ng camera ko. Nakapila na nga kami rito at isa-isa pala kaming may make-upan. Ito nga pala ang totoong pangalan ko kasi wala na raw maisip si Papa. Joke lang. Hindi ko nga nabidyohan yung pag-makeup kaya ito ang kinalabasan. Bali gumamit nga pala sila ng cookies and dream saka ng ice cream para daw pumuti ako. Titignan ko nga pala kung may nagbago sa mukha ko kasi minsan lang to. Kaya naman sinamahan ko na lang ang mga panauhin. Ito nga pala si Josh na member ng Konoha. At ito nga rin pala ang ibang mga member nila. Picture na nga ako habang nakasuot ng barong at sakbay. Tapos nag long sleeve na rin ako para sa toga shot. Akala ko nga diploma shot ang tawag dun kaya nagtaka yung nagmamanage sa amin. Nagpa-member na nga rin pala ako as a member of Konoha. Kaya naman makakalaban ko na si Naruto. Ano, Jay? Ano, Jay? Siyempre, pinicturean na nga rin ako na nakatoga. After 5 years ay sobrang grabe ang mga pinagdaanan ko. Naranasan kong magtinda, maging affiliate, maging vlogger, at mag-repair ng cellphone para lang makagraduate. At dahil din doon, natutunan ko ang sinabi sa 1 Corinthians 10:13. Sabi rito, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi pa nararanasan ng ibang tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipahihintulot na kayo subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito. Hindi ako naniniwala sa sarili ko, pero naniniwala ako nung na-realize kong kasama ko si Lord sa bawat pagsubok. Alam ko kasing tapat siya sa buhay ng bawat isa sa atin, pero kailangan pa rin nating magtiwala sa Kanya. Hindi sa sarili natin ha, kundi sa Kanya. Sa ngayon, hindi pa ganun kalinaw yung mangyayari sa hinaharap. Pero ang alam ko, tapat ang Diyos at hindi niya ako pababayaan at lagi niya akong tutulungan sa landas na tatahakin ko. O siya, mahaba na ang kwento ko at salamat sa panatili hanggang dulo at palagi mong tandaan na Jesus loves you. Paalam!